The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to deliver from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expounds, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church. Like the first church established in Jerusalem, which was administered by the apostles, the Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the general bishop. The church administration oversees over the whole church and through the appointed council of elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the church. Services: since the main purpose of the existence of the Church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the Church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media, YouTube, The Most Holy Church, official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church, built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949.
Kapayapaan po mga giliw naming mga taga-subaybay. Maraming salamat sa ating Panginoon Diyos sa patuloy niyang pagbibiyaya sa atin ng mga buhay at kalakasan, gayon din ng mga pagkakataon upang patuloy tayong sumubaybay at maalaman at dumating sa takdang panahon na sampalatayanan natin na unawain at alamin ang banal na kalooban ng ating Panginoon Diyos na pawang nasusulat sa banal na kasulatan. At ito po ay inihahatid sa inyo ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan. Kapiling natin ngayon ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po sa lahat ng aming mga minamahal na taga-subaybay ng palatuntunang ito na ang Kabanal-Banalan. Sa araw na ito ay ipapahayag sa atin at ipauunawa sa atin ang tungkol po sa manlalalang sa lahat ng bagay na naririto sa lupa, maging sa sangkalangitan, maging sa atin na mga tao. Sapagkat marami po ang mga pagtatalo-talo na atin pong nasaksihan sa mundong ito na pinagtatalunan. Kung bakit nagkaroon ng langit at lupa, mga hayop sa karagatan, maging sa sangkalupaan, lalo na ay pinagtatalunan kung sino ang lumikha sa atin na mga tao. Sa pamamagitan po ng paksang araling ito ay atin pong mauunawaan ang tungkol po sa iisang Diyos na lumikha sa ating lahat. Opo, ang paksa ay nagsasabing ang iisang Diyos ang lumikha sa ating lahat. Kung bakit ito po ang pamagat ng ating paksa ay siyang laman ng ating pong mga pag-aaral sa araw na ito. Kapatid na Neraya, ano nga po ba ang pahayag ng pananampalataya ng mga unang lingkod ng Diyos na siya ring dapat na maging pananampalataya ng mga tao o natin sa atin pong kapanahunan? Ang sagot po ay mababasa natin sa nasusulat sa Biblia sa Aklat ng Job. Ang kapitulo ay 33 at ang bersikulo po ay 4. Pakibasa, kapatid na Benhanan. Nilalang ako ng Espiritu ng Diyos, at ang hinga ng makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa akin ng buhay. Sa talatang binasa ng ating kapatid na Benhanan, ito ay tiyak na sagot sa ibinangong katanungan batay sa kung ano ang pahayag ng pananampalataya ng mga unang lingkod ng Diyos. At isa nga po sa isang kilala na sakdal na lingkod ng Panginoon at matwid sa paningin ng Diyos ay ang lalaking si Job. Ayon sa kanyang pahayag ng pananampalataya ay sinabi niyang, nilalang ako ng Espiritu ng Diyos at ang hingaan niya ng makapangyarihan sa lahat. Yung pinag-aralan po natin na Diyos na makapangyarihan sa lahat, bukod sa ang kanyang katangian ay pagiging makapangyarihan sa lahat, meron din po siyang kakayanan sa paglikha. At isa nga po tayo bilang mga tao, ang Espiritu ng Diyos, ayon sa pahayag ng pananampalataya ni Job, ang siyang may lalang sa kanya. At kung bakit siya patuloy na nabubuhay, sapagkat ang Diyos na may lalang sa kanya, na siyang Diyos na makapangyarihan sa lahat, siya anyang nagbibigay ng buhay sa akin. Kaya ito, ang pananampalataya
ng isa sa lingkod ng Panginoon, pananampalataya din ng iba pang mga lingkod, at dapat ding maging saliga ng ating pananampalataya sa ating panahon. Kung paanong si Job may pananampalatayang ang nag-iisang Diyos ang may likha sa kanya, yun din ang dapat na maging pananampalataya natin. At kung paano siya, kinikilala niya kung bakit siya nabubuhay sapagkat binibigyan siya ng Diyos na nagbibigay buhay, yun din ang dapat na maging pagkakilala at pananampalataya natin sa ating panahon. Mga giliw naming mga taga-subaybay, narito ang isang napakaliwanag na batayan mula sa banal na kasulatan tungkol po sa kung sino ang lumikha at nagbibigay buhay sa mga taong naririto sa ibabaw ng sanlibutan. At ito nawa ang maging pananampalataya natin na sa ating pong kapanahunan, walang sino man na po pwedeng lumikha ng isang tao at magbigay ng buhay sa mga tao, maging sa hayop o halaman na maaaring mabuhay dito sa lupang atin pong ginagalawan. Kapatid na Neraya, bukod po sa iisang Diyos na lumikha at nagbibigay buhay sa mga tao at sa mga naririto pang mga living things sa mundong ito, mayroon pa bang ibang Diyos na po pwedeng lumikha ng iba pang mga bagay dito sa ibabaw ng lupa bukod sa ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat? Wala na po, sapagkat ayon sa ating pananampalataya na may tiyak na batay sa Biblia, iisa lang ang Diyos na manlalalang. At yan po ipinatunayan ng Propeta Malakias ayon sa kanyang pagsulat sa Malakias, Kapitulo 2, versikulo 10, sa salin po ng Biblia na Sambayanang Pilipino version. Pakibasa po, kapatid na Benhanan. Hindi ba't maiisang Ama tayong lahat? Hindi ba't iisang Diyos ang lumikha sa ating lahat? Kung gayoy, bakit ipinagkakanulo ng bawat isa sa atin ang ating kapatid at nilalapastangan ang tipan ng ating mga ninuno? Narito po ang tiyak na sagot sa pamamagitan po ng tanong na nagpapaliwanag o tinatawag po ito na rhetorical question. Bagamat ang hanay ng pagsalita ay patanong, pero sa pamamagitan nito ay sinasagot na yung ating katanungan. At ito nga po ang talatang nagpapatunay na wala nang iba pang manlilikha, wala nang iba pang Diyos na dapat kilalanin na may likha sa ating lahat. Ayon kay Propeta Malakias, ipinapakilala niya ang Diyos na ito na siya ding ating iisang Ama. Wala nang ibang iisang spiritual Ama na dapat nating kilalanin, kundi ang nag-iisang Diyos. At ayon sa kanyang pahayag, hindi ba't iisang Diyos ang lumikha sa ating lahat? So napakatiyak, hindi niya sinabing dalawa o maraming Diyos ang lumikha at nagtulong-tulong para likhain tayong lahat. Tiyak po ang sabi, iisang Diyos ang lumikha sa ating lahat. Sana po ay naging maliwanag sa atin ang mga pagtuturong ito at tanggapin natin at sampalatayanan natin na walang ibang Diyos bukod pa sa iisang Diyos na maaaring lumikha at may kapangyarihang lumikha sa atin na mga tao, mga giliw naming mga taga-subaybay. At dahil sa katotohanan ito, kapatid na Neraya, ano po ang dapat na maging pagkakilala natin sa Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat bilang manlilikha? Kung kanina ay ipinahayag ng lingkod ng Diyos na si Job, na ang Diyos ang siyang may likha sa kanya, nagbibigay buhay. Gayon din si Propeta Malakias ay ipinakilalang wala ng ibang Diyos. Iisa lamang ang lumikha sa ating lahat. Ngayon po naman ay si Haring David sa pamamagitan ng kanyang mga awit na nilikha, ang panalangin isinaawit bilang pagpupuri sa Panginoon na nagtuturo ng dapat na maging pagkakilala o pananampalataya natin kahit lumipas ang panahon ay hindi nababago ang katotohanan ito. Nakasulat po sa Aklat ng Awit, Kapitulo 100, versikulo 3. Sa salin po ng Biblia, ang Biblia. Kilalanin ninyo na ang Panginoon ay Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y Kanya. Tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Muli po ay napakaliwanag. Dahil sa katotohanan ang Diyos nga ang lumikha sa atin, siya ang nagbibigay ng buhay natin,
at hindi maraming Diyos ang ipinapakilala ng Biblia, kundi iisa lamang ang tunay na Diyos. Ang sabi sa talata, kilalanin ninyo. Bakit sinabing kilalanin ninyo na ang Panginoon ay Diyos na meron ka kanya ng lumikha o lumalang? Sapagkat meron nga pong mga tao na ayaw kilalanin yung kapangyarihan ng Diyos at mismo ang Diyos bilang kanyang manlilikha. Meron pa nga iba na naniniwala pa sa evolution, ano po? Opo. Na kung saan nagmula ang lahi ng tao na ayon sa kanilang pag-aaral, mula sa pagre-research ni Charles Darwin, na di umano ang lahi ng tao ay mula sa unggoy sa paglipas ng panahon. Bagamat marami sa atin, marahil di tayo papayag na yon ang ating pinagmulang uri. Dahil kung totoo yun, bakit hanggang sa ating panahon, marami pa rin mga unggoy na hindi nagiging tao. So yun po ay walang tiyak na basihan. Kaya nga po ang tawag nila doon ay theory of evolution. Sabihin ng teorya ay hindi pa tiyak. Pero kung pinaniniwalaan ng iba yung bagay na hindi tiyak, mas lalong dapat ay piliin nating paniwalaan yung tiyak batay sa testimonyo at naranasan ng mga unang lingkod ng Diyos. Dahil sa kanilang pananampalataya sa kapangyarihang taglay ng Diyos ay pinapahayag nila. At ito rin ang dapat na maging pagkakilala at pananampalataya natin na ang nag-iisang Diyos ang siyang lumalang o lumikha sa ating lahat. At kasama ng pagkilalang iyon ay tanggapin natin sapagkat ang Diyos ang may likha sa atin, tayo Kanya. Walang ibang nagmamay-ari sa atin kundi yung ating Creator. At sapagkat tayo Kanya, sikapin natin kung ano yung gusto ng Diyos na nagmamay-ari sa atin, yun ang masunod. Kasi may mga tao dahil sa hindi pagkakilala na ang Diyos ang may likha sa Kanya, kung yaon man ay Kanyang sinasabi, pero mababaw, na alam lang niyang kinikilala, pero hindi niya napatutunayan sa pamamagitan ng yung Diyos na may likha sa Kanya ay nagmamay-ari sa Kanya at may karapatan sa lahat ng bagay na para sa Kanya. At magtiwala naman tayo ang lahat ng bagay na plano, ginagawa, iniuutos ng Panginoon, bagamat siya ang nagmamay-ari sa atin, kung ipasasakop natin sa Kanyang kalooban, yan ay pawang sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Tanggapin natin ang kalagayang mapalad na tayo pag-aari ng Diyos at payagan nating mapasama tayo sa bayan na Kanyang nasasakupan at kilalanin din natin siyang gaya siya ng mabuting pastor at tayo tupa na nasa ilalim ng Kanyang pag-iingat o pagkukupkup. Mga giliw naming mga taga-subaybay, napakaganda po ng mga pagtuturong ito na ang batayan ay ang banal na kasulatan. At sana ay makita natin ang ating sarili sa lubos na pagpapakababa na kung totoong tinatanggap natin na ang ating Panginoon Diyos ang lumikha sa atin, tatanggapin din natin sa ating kalooban na tayo ay pagmamay-ari ng ating Panginoon Diyos at bunga ng pagpapatunay na tayo ay kumikilalang siya ang nagmamay-ari sa atin, isuko natin ang atin pong sarili sa anumang kalooban ng ating Panginoon Diyos. Kasi po, sa buhay natin ngayon, may mga nagsasabi, siguro kaya ako naririto sa lupa ay sapagkat binigyan ako ng misyon ng ating Panginoon Diyos na maging, halimbawa, naging sundalo, naging guro o teacher o professor sa isang universidad, o dili kaya naging abogado o anumang propesyon na naririto sa lupa, ay gaya ng gina-justify nila sa kanilang sarili, ito ang dahilan kung bakit ako nilikha ng Diyos para ako ay maging inhinyero, arkitekto, doktor o anumang mga propesyon sa buhay na ito. Kung ang ilan naman ay nagsasabi, siguro kaya ako nilikha ng Panginoon Diyos ay para pahirapan lang sa mundong ito. Alam niyo po ba, hindi po masamang mangarap sa buhay na ito. Kung tayo man, sa kabila ng pagsampalataya natin na tayo'y pagmamay-ari ng Diyos, ay hindi po masamang mangarap sa buhay na ito. Pero mga giliw naming mga taga-subaybay, sa bawat nilikha ng Diyos sa mundong ito, mayroon pong tiyak na dahilan at layunin ang Diyos. Gaya ng paglikha niya sa tao. Kapatid na ni Raya,
Bukod po sa ang tao'y posibleng maging doktor o anuman ang maging propesyon niya sa buhay na ito, sa ibabaw ng lahat ng ito, ano nga po ba ang pangunahing dahilan ng Diyos at layunin ng Diyos kung bakit niya nilikha ang mga tao sa mundong ito? Itinuro po yan at ipinahayag ng Apostol Pablo at nasulat po sa Efeso, Kapitulo 2, versikulo G, sa salin po ng Biblia na Tagalog Popular Version. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pa mang una. Napakaliwanag po ang pagtuturong ito na nakasulat sa Biblia. Sa pagkasangkapan ng Diyos kay Apostol Pablo ay tinuro na sa mga unang mananampalataya. At ito rin ang dapat na maging pagkaunawa, pagkakilala at pananampalataya natin. Na tayo talaga ay nilikha o nilalang ng ating Panginoong Diyos. At ang pangunahing dahilan, ayon sa Biblia, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang pagkakatalaga ng Diyos sa atin mula pa ng una. Kumbaga, sinasagot po yung tanong na ito ang pangunahing dahilan kung bakit ang pagkakalikha sa atin ay tao. Sapagkat tayo po ang una-unang inaasahan ng Diyos na mag-uukol ng ating buhay na ang pagkakaabalahanan o gagawin natin yung mga bagay na mabuti. Diyan tayo itinalaga. Kaya kung mayroong mga tao, nakikita natin at kung minsan tayo rin bilang tao, parang natutuksong gumawa ng masama, yun po ay buhay na pagkaligaw. Hindi tayo para doon, hindi ng dahilan ng pagkakalikha sa atin na gamitin natin yung buhay na kaloob ng Diyos para gumawa ng masama. Sapagkat ang kalooban ng Diyos, ang takda sa atin bilang tao, ay iukol ang ating buhay sa paggawa ng kung ano lamang yung mabuti. Na dito, magkaroon tayo ng pagtatanong at pagsisiyasat sa ating sarili. Ako ba bilang taong nilikha ng Diyos, saan ko ba iniuukol ang aking buhay? Doon lang ba sa bagay na gusto kong paggamitan ito? O doon sa bagay na gustong pag-ukulan ng buhay na ayon sa kalooban ng Diyos? Kung igagalang natin at dapat nating igalang kung ano ang kapasyahan ng Diyos na may lalang sa atin, ang nararapat, wala tayong pangunahing pag-uukulan ng buhay, kundi paggawa lamang ng kung ano ang mabuti. Sa paggawa ng mabuti, mga giliw naming taga-subaybay, may kani-kanyang katwiran, may kani-kanyang konsepto ang tao sa paggawa ng mabuti. Halimbawa, o pwedeng ang isang tao ay panghawakan niya yung kanyang katwiran na basta ako, wala akong inaagrabyadong tao, okay na po yun. Nakagawa na ako ng mabuti. Basta ako, namamahagi ako ng pagkain sa mga nangangailangan, gumagawa ako ng mabuti. Nagiging mabuting kapitbahay ako, nagiging mabuting kapwa-tao ako, naging mabuting tao ako. Yun pong pagiging mabuti na yun ay hindi ko sinasabing masama, kundi dapat po natin tignan. Yung bang sinasabi nating paggawa ng mabuti na nabanggit kanina, ay sapat na po ba yun para mauri tayo at makatugon tayo sa layunin ng Diyos kung bakit niya tayo nilikha? Sabi nga ng talata kanina, itinalaga para tayo doon at inihanda ng Diyos para sa mabubuting gawa. Kapatid na Neraya, kung Biblia po ang tatanungin, ano ang pamantayan ng ating Panginoon Diyos para ang isang tao'y ariin niyang gumaganap ng mga mabuting bagay o na gumagawa ng mga mabubuting gawa? Hindi lang po ito nakabatay sa kung ano yung mabuti sa pagtingin ng tao. Dapat po kung ano yung mabuti sa paningin ng Diyos. At ang tiyak na batayan, itinuro rin po yan ni Apostol Pablo na dito natin dapat ibata yung sinasabi nating mabuti para talagang tiyak tayo na yung mabuti sa paningin ng Diyos, yun ang ating nagagawa. Nakasulat po ito sa Roma, Kapitulo 7, versikulo 12. Kaya nga, ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal, at matuwid,
at mabuti. Maliwanag po ito. Tinatalakay sa talatang binasa yung kautusan o yung mga utos ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Anong pagtuturo ng Apostol Pablo? Ang kautusanan niya ay banal, ang mga utos ng Diyos ay matuwid at mabuti. Kaya para matiyak natin talagang yung pinag-uukulan natin ng ating buhay ay mabuti. Hindi lang sa sarili nating pamantayan at paningin, kundi mabuti. Batay sa pamantayan ng Diyos. Kailangan po nakabatay sa kautusan, nakabatay sa utos ng Diyos yung ginagawa natin para masabing mabuti. At ang kautusan o mga utos ng Diyos, kung ano, yung mga nasusulat sa Biblia. At hindi yung kung ano lang, yung inaakala nating mabuti o yung sinasabi ng mga taong nakabubuti pero hindi naman mabuti sa paningin ng Diyos. At yun ang dahilan kung bakit kailangan nating hindi lang magbasa ng Biblia, kailangan din nating makinig, sumampalataya, para matiyak nating kasang-ayon sa banal na kasulatan yung mabubuting bagay na ating ginagawa. Kaya kapag hindi sinasang-ayunan ng Biblia, hindi itinuturo ng Biblia, kahit pa mabuti yan sa paningin ng tao, hindi yung sinasabi ng Biblia mabuti na dapat pag-ukulan ng buhay. Kundi yung mabuti na ayon sa kalooban ng Diyos, nakabatay sa kautusan na nasusulat sa mga banal na kasulatan. Yun po, mga giliw naming mga taga-subaybay, hindi po sapat na ang tao ay nakagagawa ng mabuti sa kanyang kapwa-tao na at the same time ay nagkakasala siya o lumalabag siya sa mga kautusan ng Diyos. Halimbawa, mabuting gawa ng isang tao na siya ay tumulong, magmahal, magmalasakit sa kanyang pamilya. Pero pagdating sa iba, siya po naman ay napakaramot. Siya naman po ay walang malasakit, mapang-api sa kanyang kapwa-tao. Gumagawa siya ng mabuti sa pamilya niya, pero sa ibang tao ay nang-aapi naman siya. Hindi po sapat yung mabuting gawa niya para pagtakpan yung kanyang paglabag sa kautusan ng Diyos. Ang ibig sabihin, ang mabuting gawa ay ang pagiging maibigin sa Diyos at maibigin sa kanyang kapwa na gaya ng pag-ibig niya sa kanyang sarili, sapagkat ang mga banal na kasulatan ang magsasabi sa atin kung tayo po ba ay nakatutugon sa banal na layunin ng Diyos, kung bakit niya tayo nilalang sa buhay na ito, at hindi po para sa tao ang magtakda ng pamantayan. Hindi pwedeng sabihin ng tao, basta ako, gumagawa lang ako ng mabuti. Pero hindi mo naman pinapahalagahan ang mga banal na kautusan ng Diyos, mawawalang kabuluhan po yung sinasabi ng taong gumagawa naman siya ng mabuti. Sapagkat ang totality ng paggawa ng mabuti sa harap ng Diyos ay gumawa ka ng mabuti na at the same time ay hindi ka lumalabag sa kautusan ng Diyos. Yun po ang pagiging matuwid at mabuting paggugol ng ating buhay na siyang layunin ng Diyos kung bakit niya nilikha ang tao. Kaya dahil dito, kung halimbawa na tila ngayon lang natin ito narinig ang mga pagtuturong ito at dapat nating tanggapin na mayroong dapat maganap na pagbabago o mayroong dapat tayong baguhin sa ating pong pag-uugali, sa pag-iisip, sa ating pananalita o mga gawi at pakikipagkapwa-tao, kapatid ni Raya, ano po ang ipinapayo sa magayong tao na nilikha ng Panginoon at ano ang ibinibilin po sa ating lahat mula sa pag-aaral na ito? Ang sagot po at huling talata na ating babasahin, papaliwanag, ay nasusulat po sa Josue Kapitulo 1, versikulo 8, sa salin po ng Biblia na Revised Tagalog Popular Version. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Ayon sa paunang pakikipag-usap ng Diyos sa lingkod niyang si Josue
sa panahon ng unang bayan pa lang ng Israel, Opo. ay napakalinaw po ang bilin sapagkat sa mga banal na kasulatan o sa aklat ng Panginoon, dito nga po nasusulat yung mga kautusan at utos ng Diyos na dapat nating gawin para masabi sa pamantayan ng Diyos ay mabuti ang ating ginagawa, ipinapayong huwag anyang kaliligtaang basahin. Talagang kailangan po natin yun ang una, maglaan tayo ng oras at panahon para magbasa ng aklat ng Panginoon. Kaya kung wala tayong Bible sa ating bahay, sana po sikapin nating magkaroon ng sariling Biblia. Kung merong isa sa pinakamahalagang aklat o libro na meron tayo sa loob ng ating tahanan, ay ang banal na kasulatan. Pero hindi ito pang display lamang. Dapat po bilang tatay, nanay, tayo ang unang nagpapahalaga dito sa parang ito'y ating binabasa dahil dito nga nakasulat yung mga utos ng Panginoon na magiging batayan natin para tiyaking kasang-ayon sa kalooban ng Diyos o mabuti yung ginagawa natin. Hindi lang basahin ang nakasulat, pagbulay-bulayan mo yung mga nababasa mo. Ngayon, kung tayo hirap na magbasa, malaking tulong po ang programang ito. Na kami na yung bumabasa at batay sa ating nabasa, pinaliliwanag ang kahulugan nito na ayon din sa Biblia, makinig tayong mabuti at unawain natin at sampalatayanan natin. At sa huli, makatutulong yon na para gawin. Kasi kung nagbabasa lang tayo, hindi naman natin pinagbubulayan at hindi natin ginagawa, hindi rin po ito magdudulot ng kabutihan sa atin. So yung pagbabasa, pakikinig, pagbubulay, lalo na yung pagsunod sa utos ng Diyos para magawa natin na masabing mabuti sa paningin ng Diyos yung ating ginagawa. At kung yan po ay mangyari, inilahad din ng Panginoon ang kanyang pangako. Sabi sa talata, sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang inyong pamumuhay. Kaya ang biblical na paraan na nakasalig sa salita ng Diyos na dapat nating sampalatayanan para maging masagana at matagumpay ang ating pisikal o material na pamumuhay, lalo na yung ating spiritual na pamumuhay, malaki kinalaman ng paggawa natin ng mabuti na nakasalig sa aral at turo na ipinapahayag mula sa banal na kasulatan. Marahil, kapatid na ni Raya, ay mayroong makapagsasabi sa atin mula sa ating mga taga-subaybay, ay bakit may kakilala ako? Hindi naman siya mabuting tao, pero masagana at matagumpay ang kanyang pamumuhay. Alam niyo po, mga giliw namin, mga taga-subaybay, totoo naman yon sapagkat ang Diyos ay nagpapaulan sa masama at sa mabuti. Pero alam niyo po ba ang isang napakalaking kaibahan? Kung ang tao ay sumunod sa aral at katwiran ng Diyos, dahil doon ay nakagagawa siya ng mabuting bagay, yung kasaganaan at pagtatagumpay sa kanyang pamumuhay ay mayroong dalang kapayapaan at kapanatagan sa kanilang pamumuhay. Pero sumagana, naging matagumpay sa buhay na ito, pero hindi nagpapahalaga sa dakilang manlilikha. Alam niyo po, ang buhay noon, magulo po. Kahit na po, punong-puno sila ng kayamanan ng mga material na pag-aari, walang kapayapaan. Mas malamang, doon sa kanilang pamilya ay naghahari ang galit at puot. Hindi ba marami nang naghiwalay na mag-asawa sa kabila ng kanilang karangyaan sa buhay? Marami nang naging magulong pamilya sa kabila na naging matagumpay sila sa kanilang propesyon. Ang mga dating magkakapatid na talagang nagmamahalan at nag-iibigan sa isa't isa, pero dahil hindi alam ang kautusan ng Diyos, nang hahawakan sa mga sariling katwiran at pag-iisip, pinapaghihiwalay sila ng kanilang matataas na pag-iisip sa kabila ng kanilang pagtatagumpay. Kung ibig natin na maging matagumpay at masagana, punong-puno ng kapayapaan at kagalakan ng ating buhay, tayo na po, kilalanin natin ang Diyos bilang dakilang manlilikha at kilalanin din natin na siya bilang manlilikha ay
tayo'y kanyang pag-aari. At bilang pag-aari, wala tayong anumang karapatan para tutulan ang kalooban na nagmamay-ari sa atin. Ano ang kalooban na nagmamay-ari sa atin? Sundin natin ang kanyang kautusan sapagkat ang kanyang utos ang magpapabanal sa atin, ang kanyang utos ang magpapaging matuwid at mabuti sa atin na kanyang nilikha. Dahil dito, mga giliw naming taga-subaybay, maranasan natin ang presensya ng ating Panginoon Diyos sa loob ng ating pamilya, sa loob ng ating pagsasama-sama sa inyong mga kamagkakamag-anak at magkakapitbahay. Sa ganitong kaparaanan, namin kayo hinihikayat at sana sa isang takdang panahon, magkasama-sama tayo at sama-sama nating isakatuparan ang isang banal na pamumuhay na sumusunod sa kung ano ang banal na kalooban ng sa atin po ay lumikha. Pagpala sa atin ang mga araling ito ngayon at magpakailanman. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church, bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.